ako mahilig na ako sa mga aso. Lalong-lalo na sa mga maliliit na tuta. Ang sarap lang nilang yakapin sa sobrang cute nila, di ba? Ang sarap sa feeling kapag hinihimas ko yung ulo ng alaga ko. At hilig ko rin pisilin yung ilong ng aso pag sobrang nakukitan ako sa kanila. Ang weird, no? Naalala ko lang yung aso namin nung bata ko, nung pangalan ay Mauricia. At meron siyang trip nun na di ko talaga masikmura. Isang araw, hinanap ko siya sa bahay namin at di ko alam, sa CR pala namin siya nakatambay. Mauricia. Huh? Ew, ma, si Mauricia, kumakain naman tayo dito sa CR, oh. Arte naman na ito, tae lang eh. At kahit lumaki na ako, hindi ko pa rin maiwasang magmalasakit sa mga asong pag-alagala sa labas. Sarap ng kwek-kwek. Hala, kaninong aso to? Sobrang payat at mukhang gutom na gutom siya, oh. Kawawa naman. Bigyan ko nga. Lo, arte. Charot lang, syempre. Inubot ko naman ng maayos sa aso. Mabait ako eh. Fast forward tayo sa 2020. Binigyan ako ng supervisor ko sa call center ng tuta. Kaso 2 linggo lang namatay din siya sa parbo. Iniyakan ko rin yun kahit saglit ko lang siya nakasama. Kaya sabi ko sa sarili ko, di muna ako mag-aalaga ng tuta siguro mga 1 year. Pero after 1 week, nagdala naman yung bayaw ko na si Kuya Mike ng 2 tuta sa bahay para sa mga pamangkin ko. Kamamatay lang ng tuta ako, may tuta na naman tayo. Nako, pustahan tayo, di yan magtatagal. Mga 2 weeks lang yan. Pero deep inside, masaya naman ako, pati mga pamangkin ko at anak ko. Inalagaan namin sila ng gusto at binilan pa rin namin sila ng puppy food. At eto nga pala silang dalawa. Mixed breed daw sila ng German Shepherd at Dachshund. At sa awa naman ng Diyos, buhay na buhay pa rin sila hanggang ngayon. At bilang isang responsible dog owner, pinabakunahan namin sila ng dalawa ng anti-rabies para siguradong safe sila at safe din kami. Uy, sarap palang laruin nito ng Genshin Impact, oh. Laro nga muna ako. Huh? Ano ba yun? Storbo naman to. Huh? Huwag nga kasi makulit. Ang Genshin Impact ay isang open world game na pwedeng i-download sa PlayStation 4 and 5, PC, pati na rin sa iOS at kahit sa anong Android mobile device na gamit mo. Dito sa Genshin Impact, pwede ka maglakbay at mag-explore ng different world adventures. Ma-amaze ka sa breathtaking landscape at napakagandang scenery sa fantasy world ng Teyvat habang nakikipaglaban. Pwede kang mamili from more than 50 characters na may powerful skills, collect items, makapaglaban ng solo o gumawa ng powerful team para matalo mga kalaban along the way. O nga pala, ang Genshin Impact ay nag-release ng pinaka-latest version nila na 3.2 noong November 2, 2022. The Acacia Pulses, The Alpha Frame Rises. Dito, pwede kang mag-unlock ng mga bagong amazing characters like Clayla and Nahida. Para siyang fairy na sobrang cute, diba? Nag-release din sila ng mga bagong powerful weapons, new bosses to defeat, at mga bagong events na lalong magpapa-excite sa gaming experience mo. So ano pang hinihintay mo? Mag-download ka na ng Genshin Impact now. Click mo lang yung link na nasa description box sa baba or pwede mo scan tong QR code at makakuha ng mga exciting promos. Let's go! Kwento ko sa inyo, nakakatawang karanasan ko sa pag-aalaga ng aso namin. Yummy! Huh? Ba't nandito tong dalawang to? Minsan na nga lang kumain ng burger eh. At dahil love na love mo sila, bibigyan mo pa rin sila ng kinakain mo sa ayaw mo at sa hindi. Mga buraot. Mga alagang aso natin ang kadalasang unang-unang sumasalubong sa atin kapag nauwi tayo sa bahay. Minsan pagpagod tayo sa work, sa school o kahit saan tayo nanggaling, nasa pintuan pa lang tayo, tuwan-tuwa na sila. Para silang mga bata na nagliligalig at nagtatalon. Sabik na sabik sila makita ka ulit pag uwi mo sa bahay. Sobrang nakakawala talaga ng pagod yun, di ba? At masarap sa feeling kapag alam mo may naghihintay sa'yo pa uwi. Kung nakakapagsalita lang yung mga alaga natin, siguro ito yung sasabihin nila sa atin. Hi Pogi, halika nga dito. Oh my God. Hi Pogi, pogi-pogi mo talaga. Ang sarap ng tulog ko sa gilid. Bigla mo akong bubuhatin. Dati ka bang sabog? Cute. Yuck, ew, kadiri. Lo, ang arte. Pag ikaw pwede, ako hindi. It's unfair. Masi Kobe, sinuntok ako sa mukha. Kadalasan yung mga alaga nating aso ang una nakakaramdam kung malungkot tayo o hindi. Mukhang malungkot na naman yung amo natin. Huh? Naku, umiyak na naman si Tanga. Ewan ko ba dyan? Mahilig kasi yung magabos hindi siya gusto. Tapos ngayon, iiyak-iyak na naman. Tara, i-comfort natin. Comfort? Ikaw na lang. Tadyakan ko pa yun eh. Sapi, umalis ka dito. Gusto ko mapag-isa. Pero hindi ako nakatiis. Iniyakap ko pa rin yung alaga ko. After nang tumahan na ako at gumana yung pakaramdam ko. Isang araw, nagbabantay ako sa bayad center namin at katabing bahay nun ay nagtitinda ng damit at di ko namalayan nakalabas pala si Sap. Maya-maya pa,
Ay, hayop na aso to ah. Nagulat na lang ako nang biglang may bumato ng bangkito sa aso ko. Nalaman ko kung sinong bumato dahil kitang-kita ko na siya mismong pumunot sa bangkito na inahagis niya. Hoy, ayos ka. Ba't mong binato yung aso ko? Pinagsasabi mo dyan, hindi ako yon. Nagde-deny ka pa? Sinungaling ka. Kahit kitang-kita ko, ikaw pa pumulot ng bangko na yan. Hagis ko sa mukha mo yan eh. Kung di mabenta yung paninda mo, wag mong ibunton sa aso ko. Okay ka lang? Ang benta kaya ng tinda ko, tanga. Mas tanga ka. Sobrang kumulo talaga dugo ko sa babae na yun sa ginawa niya sa aso ko. Pero later on, nagkabati naman kami. Merong isang pangyayari na sumubok sa pagmamahal ko sa aso ko. Sa lugar namin kasi, pinagbabawal na yung mga asong pag-alagala sa kalsada. Sapi, hindi ka na pwedeng lumabas. Baka mahuli ka na ng barangay. Sige na nga. Bilisan mo lang ha. Balik ka agad. Galalayo ha. So yun na nga, pinalabas ko muna yung aso namin na si Sapi. Kasi akala ko ihi lang siya sa tapat at papasok rin siya agad. Kaso di ko alam, lalayo pa pala siya. Paano kasi nakita niya yung crush niya sa kabilang kanto? Ayun, sinundan. Biglang may dumaang barangay at rumuronda pala that time. So yun na nga, naispatan ng barangay yung alaga namin si Sapi sa kabilang kanto. Maya-maya, boom! Huli ka, Balbon. Nalaman na lang namin nang biglang may sumigaw na kapitbahay namin sa labas. Naku, Jepoy! Yung aso niya nahuli ng barangay sa labas! Pinasok sa isang cage yung lahat ng mga asong nahuli nung araw na yon at dinala muna sila sa barangay hall namin. So ito nga pala yung mismong itsura ng aso namin sa loob ng cage. At para siya nagmamakaawa, nakunin na namin siya doon, di ba? So pumunta ako sa mismong barangay hall para pakiusapan na kung pwedeng kunin na lang yung aso namin. Sir, baka pwede makiusap na kunin na lang po namin yung aso namin. Di mo ba nababasa yon? Nakasulat doon yung multa sa mga asong hindi nakatali at pinapabaya ang pag-alagala sa labas. Sorry po kasi nakakawala lang po talaga siya kanina. Ano nakawala? Kahit reviewin mo CCTV, lagi niyong pinapalabas yan. Yan ang hirap sa inyo eh. Hindi kayo matututo hanggat di ka nabibigyan ng leksyon. Sir, pasensya na sir. Hindi na po talaga mauulit sir. Tutoy, hindi niyo makukuha yung aso niyo nang ganun-ganun lang. Sir, pasensya na po talaga. Di na po mauulit. Pakawala mo na ako dito. Kung di nyo siya matutubos ngayong araw hanggang alas 9 ng gabi, dadali na namin siya sa impound bukas ng umaga. At sigurado ako may mag-aampon dyan sa aso nyo. At kahit itong pagpamakaawa ko, hindi talaga nadaan sa pakiusapan yung taga-barangay na nanghuli sa aso namin. At dahil wala na kaming choice, gumawa na lang kami ng paraan para mabayaran yung multa para lang matubos yung aso namin sa araw na yun. Bantot mo sap, maligo ko nga doon. Di ko alam kung bakit may mga taong nananakit ng mga aso. Para sa akin, meron din silang pakiramdam. Kadalasan sila pa nga ang nakakaramdam kung ano yung pinagdadaanan natin sa buhay kahit hindi sila marunong magsalita. Maging responsableng owner tayo sa mga alagang aso natin. Kung mahal natin sila, susunod tayo sa mga ordinansa at batas tungkol sa kanila. Para rin ito sa safety di lang sa atin, kundi sa ibang tao, di ba? Maiksi lang ang buhay ng aso. Siguro 21 years lang sila mabubuhay sa mundo. Kaya pahalagaan na natin sila habang kasama pa natin sila. Suklian natin sila ng pagmamahal sa unconditional love na binibigay nila sa atin. Kaya aspin man yan o kahit anong lahi ng aso, deserve din nila ang respeto at pagmamahal. Dahil naniniwala ako ang mga aso ay mananatiling man's best friend.